Magandang umaga mga kaibigan, mga kapatid. Muli po kung nasaan man po kayo ngayong araw na ito, binabati ko po kayo ng maligayang umaga, tanghali o gabi at maligayang araw din po. Nawa kayo po ay pagpalain ng Diyos ngayong araw po na ito. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, muli po maraming salamat po Ama sa pagkakataong ito na kung saan muli po kami mag-aaral ng inyo pong salita, na kung saan ito po ay aming gamitin sa aming buhay at magkaroon po kami ng pag-asa sa nasa inyo po ay kami po ay nagtitiwala at ito po ay nanggagaling sa inyo Ama. Muli po patawad man po saan man po kami nagkamali at nagkasala sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Kamusta po kayo mga kaibigan, mga kapatid? At ngayong araw na to, ang ating pong pag-uusapan ay we are to take time to think about God. Ayan. Nasa daily devotion number 11 na po tayo. Nawa po meron po kayong natutunan sa vlog po na ito, no? At ating pong gamitin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ayan. At ang ating pong memory verse ay matatagpuan po sa Psalms chapter 46 verse 10. Ano pong pagkasabi sa English? Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Ayan, sa Tagalog naman po, Psalms chapter 46 verse 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa, ako'y mamumuno sa lupa. Ayan, sa verse pa lang po natin, alam po natin kung ano po yung ating pag-uusapan ngayon. No? Ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos po ang gumawa ng langit at ng lupa. Wala pong imposible sa Kanya. Lahat ng Kanya pong naisin ay posible. No? Siya po ang makapangyarihan sa buong mundo. Ayan. Ano pong sabi niyo dyan? Kailangan ho nating tumigil sa mga masasamang gawain at tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Paano po ba tayo nagkaroon ng kaligtasan? Nung ibinigay po ng Panginoong Hesus ang kanya pong buhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po mga tao ang hindi po naniniwala sa Panginoon dahil alam po nila na ito daw po ay hindi katotohanan at hindi po totoo. Pero pagdating ng panahon, sila po ay magsisisi mga kaibigan, mga kapatid. Kaya habang ikaw po ay natutulog sa iyong pananampalataya, ikaw ay magising na dahil malapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, no? At ngayon po marami na po mga Christian vlog, pero mapapansin po natin na napakakonti ng mga nanonood. Bakit? Kasi sa panahon po natin ngayon, ang gusto po nila is ito po yung mga kalokohan, ito po yung mga prank, no? Na kung saan talagang minsan nakakasakit ng damdamin ng tao, no? Minsan sila po ay namumura pa. Bakit? Dahil ang prank po nila ay hindi kagusto-gusto o hindi po nagugustuhan ng ibang tao. Pero ano po nangyayari sa ating pong kapanahonan ngayon? Ang gusto po nila ay puro kasamaan. Ayaw po nila ng kabutihan. Ayan. Kaya naman, tayo bilang mga mananampalataya, tayo po ay magpapatuloy. Ano pong sabi rito? Christians should cultivate a love for meditation and cherish a spirit of devotion. Yan. Bakit po napaka-importante ng daily devotion? Upang magkaroon po tayo ng pag-asa, upang magkaroon po tayo ng lakas, no? Lahat po ng sekta ng pananampalataya, kung ano man po ang iyong pananampalataya, ito po ay isa pong stepping stone na makilala ng totoo ang Panginoong Hesus. Ayan, sabi ho rito, many seem to have moments to spend in meditation and the searching of the scriptures and prayer as though the time thus occupied was lost. Minsan po, wala po tayong panahon sa Panginoon dahil tayo po ay busy sa mga ginagawa po, no, dito po sa mundong ito. Pero pagdating ng panahon, ang mundong pong ito ay magugunaw, matutupok sa pamamagitan ng apoy. Ito pong
ah, importance, no, na malaman po ng mga tao upang makapaghanda po sa darating na yon. Kaya ano po sinasabi ng Panginoon? Kailangan everyday meron pong daily devotion para po magising ho tayo sa ating pagkatulog. To keep your heart in heaven will give strength to all your faith, no? Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong pag-asa lamang ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. And we have a life and also we have a duties, no? Duties or responsibilities na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang responsibilidad po na ito ay nasa inyo pong kamay. Kung ikaw po ay gagalaw, kung ikaw po ay magbabagi ng salita ng Diyos, ito po ay kainam-inam sa mata po ng ating Panginoon. Let everyone who desires to be a partaker of the divine nature appreciate the fact that he must escape the corruption that is in the world through lust. No? Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang mga tao ay makasalanan. Lahat ng gusto ng tao ay masusunod. Bakit? Ito ay binigyan ng Diyos ng tinatawag na free will. No? Free will, meron po tayong kalayaan na magdesisyon. Kung anong pong gusto natin, mamimili po tayo sa dalawa, kung masama o mabuti. Sabi ho dito, the soul must be kept from every stain through faith in Him who is able to keep you from falling. We should meditate upon the scriptures, thinking and candidly upon the things that pertain to our eternal salvation. The infinite mercy and love of Jesus, the sacrifice made in our behalf, called the most serious and solemn reflection. Mga kaibigan, mga kapatid, no? Ibinigay po ng Panginoong Hesus ang kanyang pong buhay upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Ngayon, ang mundo po natin ay pasama na po ng pasama. Mayroon pong COVID ngayon na may balita na naman na talaga namang marami pong nagkakasakit at marami din pong hindi naniniwala sa COVID. Pagdating ng panahon, hindi po natin alam kung ano pong mangyayari. Kaya sana po lumapit po tayo sa Panginoong Hesus dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin at wala na pong iba. Nawa po ngayong araw po na ito ay meron po tayong natutunan at maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na kami po inyo pong pinangunahan na kung saan ang aming pong natutunan ay ang lumapit po sa inyo na kung saan magkaroon po kami ng time to worship you, to praise you, Ama. Maraming salamat po sa iyo po pinakamataas na papuri pa sa salamat, Ama. Nawa ito po ay aming pong gamitin sa aming pong buhay at pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po muli sa pakikisama ngayong araw po na ito. Gamitin po natin ang natutunan natin na lumapit sa Panginoon. Bigyan po siya ng time upang pagdating ng panahon, meron po tayong lalapitan. At maraming salamat po. Muli po maraming salamat at pagpalaan po kayo ng Panginoon. Bye-bye po.